Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So mahalaga at importante po ang pag-uusapan natin, kaya sana po tapusin ninyo ito hanggang sa dulo. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol po ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Josephine Brondial. Sabi niya, sila na talaga yan sa mga kilos lang nilang dalawa. May relasyon na po. May usapan na sila Kim and Paolo. Kasi si Pao very private, dami mga bashers. Desisyon nilang dalawa yan, kaya respetuhin na lang natin. May tamang oras at panahon para sa aminan. Okay? Ipag-pray natin yan. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Josephine Brondial. May tamang oras para umamin po si Kim and syempre si Paolo Avellino. Alam naman natin sa kilos nilang dalawa kung ano po talaga ang meron sa kanila. Kasi hindi naman po nila ito tinatago, di ba? Private sila pero hindi po secret mga kakimpaw. And I'm sure may usapan na nga po talaga yan si Kim and Paolo pero hindi ngayong 2026 at sila lamang po ang nakakaalam kung ano man po yung mga pinaplano po nila sa kanilang magiging future. Kaya sana maunawaan po ito ng marami at igalang din ito ng ibang mga fans na sumusuporta kay Kim and kay Paula Avellino. So wag natin siguro silang madaliin kasi pag minamadali parang tumatagal. Hayaan natin na kung saan nilang gawin ito para po sa kanilang dalawa, para sa kanilang future. Basta maging panatag lang tayo mga kakimpaw sa kanilang dalawa. And huwag tayong bumitiw sa pagsuporta sa kanila, okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Josephine Brondial. God bless po at mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Eddie. Sabi niya, anong gagawin mo sa kasikatan ng inyong pangalan sa showbiz kung hindi mo madadala sa kabilang buhay? Kaysa maranasan mo muna kung paano magkaroon ng sariling pamilya. Habang buhay ka pa, dito sa mundong ibabaw at sa kabila, ay wala ng pamilya-pamilya. At tulad nila na Miss Nora Honor, sa kasikatan nila ay hindi na nakapag-focus sa pamilya kasi kasikatan lang nakatuon hanggang naghanap na lang iba yung asawa. At nagkaroon pa siya ng sama ng loob at mga issues at pati anak at mga ampon niya. At hindi mo na lang ma-experience ang ina o asawa kung kailan binigyan ka naman ng Diyos ng magmahal sa'yo. At nasa sayo na yan kung paano mo imamanage sa buhay mo dito sa lupa kaysa sa sobrang kasikatan. Showbiz at syempre, no permanent on this world and no one knows when we can stay on this planet. And only God knows at yan lang po, and God bless us. So, maraming salamat po sa komento. Eddie, tama po kayo sa inyong mga sinabi. Meron talagang mga artista na hindi po nakakapag-asawa, tapos hindi po nagkakaanak. Ang ginagawa po nila, nag-aampo na lamang sila, no? So, ang hirap din po ng ganitong sitwasyon kasi hindi mo anak, inaalagaan mo. Actually, wala namang masama doon. Pero syempre, bilang ina po, hahanap-hanapin mo yung tunay na anak, yung galing talaga sa sinapupunan mo mga kakimpaw, 'di ba? Kaya sana hindi po ito maranasan ni Chinita Princess. Sana hindi niya po pagsisihan 'yon, 'di ba? Tayo naman ah, nag-a-advise lang naman sa kanya kasi alam naman natin kasi yung edad ni Kim Chu, medyo malapit-lapit na po mga kakimpaw sa edad na alam niyo 'yun, parang tagilid na magkaanak, 'di ba? Ngayon kasi may time, kaya sana hindi yun maranasan ni Kim Chu at hindi po sapitin ni Chinita Princess yung ganitong sitwasyon. Kaya ipag-pray natin araw-araw na bigyan po siya ng kalinawan tungkol dito sa kaniyang mga desisyon. So maraming salamat po sa komento, Eddie. God bless at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa hapong ito. At unahin na nga nating pag-usapan itong pinagkakaguluhan ngayon sa mundo ng social media. Actually, hindi ko sana to papatulan mga kakimpaw. Kaso ang dami pong nag-aalala na mga Kimpaw fans dahil nga po sa sinabi daw nitong
si Rudy Baldwin para kay Chinita Princess. So, ito na naman po tayo sa mga hula-hula na yan. Sabi ko naman po sa inyo, hindi po tayo dapat nagpapapaniwala sa mga hula na yan dahil Diyos lang po ang may kapangyarihan na makaalam kung ano po ang kapalaran natin, kung ano ang sasapitin natin sa hinaharap. Meron daw kasing hula kay Chinita Princess na magkakaroon daw po ng malalang sakit. Totoo ba yun? Sabi kasi dito sa isang account sa Facebook, Kim Chu magkakaroon ng malalang sakit dahil sa stress at sama ng loob ayon kay Rudy Baldwin. Mula po yan sa post ni Carlo Dipad 2.0. Sabi niya, Rudy Baldwin once again got public attention after sharing a serious warning involving Kim Chu as 2026 approaches. According to her vision, the issue surrounding Kim is not caused by a physical illness alone, but deeply rooted in emotional stress and unresolved pain. Rudy emphasized that prolonged stress, suppressed emotions, and carrying heavy burdens can slowly take a toll on a person's body, especially the chest and overall well-being. She described Kim's situation as someone who appears strong on the outside but is quietly breaking down on the outside. The pressure, expectations, and emotional weight she carries were likened to a slow burning candle gradually wearing her down. Rudy stressed the importance of letting go of what no longer serves her peace, trusting that when something painful is released, God will provide something better in return. The message ultimately serves as a reminder about prioritizing mental and emotional health before it manifests into something more serious physically. Rudy Baldwin, yung sakit kasi ni Miss Kim Chu, kung yung stress ang nagbigay ng sakit sa dibdib mo, kung kaya mong i-let go, kung meron namang ibibigay si Lord nakapalit dun sa problem, ang naging problem kay Kim Chu para siyang manika, para kang dahan-dahang nauupos, para kang dahan-dahang nalulumpo dahil sa stress at sama ng loob. So yun po pala yun mga kakimpaw, yung hula po ni Miss Rudy Baldwin kay Chinita Princess na magkakaroon ng malalang sakit dahil daw sa stress at sama po ng loob na kinapangamba nga po ng mga Kimpaw Nation at bumulabog ito sa social media ngayong araw lamang. So ayoko na sanang patulan pero syempre ayoko naman po mag-alala kayo. So unawa ko lang sa lahat na hindi po natin kailangang paniwalaan si Rudy Baldwin mga kakimpaw. Yun lang yun. And alam ko naman okay na okay si Chinita Princess. Katuwang niya po si Paula Avellino sa mga stress, sa mga problema na meron po siya ngayon. Kaya maging kalmado lang kayo mga kakimpaw at huwag magpapadala sa mga hula na yan. Sabi ko nga po sa inyo, Diyos lang ang nakakaalam ng ating magiging kapalaran at syempre tayo rin po ang gumagawa nito. So anong sa inyo dito mga kakimpaw? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.